Lahat daw susuyurin para lang maaresto ang most wanted at priority target ng PNP na si Atong Ang. Sa gitna niyan, 3 pulis pa ang naaresto sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pinasisibak na rin ang isa pang sangkot dyan na dating hepe ng CIDG. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Kayo ay aming inaaresto sa salang kidnapping may domicile. Kayo ay karapatang manahimik o magsawalang ubo. Binasahan ng Miranda rights ang 3 pulis na ito bago sila arestuhin. Nahaharap sila sa 6 counts ng kidnapping with homicide na inilabas ng Lipas City RTC Branch 13 dahil sa mga nawawalang sabungero. Matagal na silang nasa restrictive custody ng PNP sa Camp Crame. Tinutugis na rin ang isa pang dating pulis na si Henry Sasaluya na kabilang din sa mga pinaaresto. Bago yan, una na niyang sinabi sa News 5 na handa naman siyang sumuko. Patuloy ding hinahanap ang most wanted na si Atong Ang. Pinuntahan ng mga pulis ang magkahiwalay na farm sa Sinaloan at Magdalena sa Laguna. Ginalugad na ang bawat sulok pero hindi siya nakita. Wala rin siya sa farm na pagmamay-ari umano ng kapatid niya sa Mabitak, Laguna. Pinag-aaralan naman na ang posibleng pagkuha ng search warrant para makuha ang mga baril ni Ang kung hindi siya isusuko. Kasunod yan ang pagkansela ng PNP sa kanyang lisensya para humawak ng firearms. Priority target siya. I assure you, lahat ng mga pwede niyang pagtaguan ay pinupuntahan po natin. Kaugnay pa rin ang kaso, pinasisibak na sa serbisyo ng NAPOLCOM ang dating CIDG chief na si Police Brigadier General Romeo Macapaz. Napatunayan daw sa investigasyon ng ahensya na nagkasala siya ng grave misconduct at conduct unbecoming. Kasalukuyang Regional Director ng Police Regional Office 12 o SOC Sergeant si Macapaz. Isinailalim siya sa 90-day preventive suspension noong August 2025. Sa parehong buwan din pinaratangan si Macapaz ng kapatid ni Julie Dondon Patidongan na si Ella Kim ng pakikipagsabwat sa ilang pulis na sangkot sa kaso. He unlawfully seized and retained the cell phones of Ella Kim and Jose Patidongan during the Cambodia rescue mission without legal basis. He altered and deleted messages from the confiscated cell phones and concealed or caused the loss of SD cards. Ipapadala pa ng NAPOLCOM sa Pangulo ang rekomendasyon nitong sibakin si Macapaz. Kailangan kasi ng approval o direktiba mula kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagsibak sa kanya dahil siya ay presidential appointee. Bukod kay Macapaz, 11 pulis pa na sangkot sa kaso ang pinatawan nila ng dismissal. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.